Nagsimula ang series sa isang lalaki na pumasok sa isang kumpanya na tinatawag na Rand Enterprises. Gusto daw niyang makilala si Harold Mitchum at sinabi niya na siya ang tagapagmana ng kumpanya. Hindi naniwala ang receptionist sa sinabi ng lalaki at tumawag ng security para paalisin siya. Siya si Danny Rand, nakaramdam siya ng inis, at ginamit niya ang kanyang kung fu martial arts skill. At sa wakas ay nakarating na siya sa pinakamataas na brass room ng kumpanya na kasalukuyang hawak ni Ward at Joy Mitchum. Naalala agad sila ni Danny at sinabi na siya ay si Danny Rand, ang anak ni Wendell Rand at Heather Rand. Si Joy na nakarinig nito syempre hindi naniwala sa sinabi ni Danny, dahil lahat ng miyembro ng pamilya Rand kasama na si Danny ay nabalitang namatay sa isang pagbagsak ng eroplano sa Himalayas 15 taon na ang nakakaraan. Kinabukasan si Danny na walang kakilala ay nasa parke nagsasanay ng kung fu. Doon niya nakilala ang isang babae na nagngangalang Colleen Wayne na nagpo-post ng mga brochure para sa martial arts dojo. Si Danny na interesado ay humingi ng trabaho kay Colleen, dahil pakiramdam niya ay kaya niyang sanayin ang mga bata gamit ang kanyang kung fu technique, ngunit hindi kumbinsido si Colleen at hindi siya comfortable sa presensya ni Danny. Ibang lugar, pumasok si Ward sa isang namumuno ng unit ng apartment, pumasok siya gamit ang fingerprint bilang security system. Nandoon ang ama ni Joy na nagngangalang Harold. 10 taon na siyang naiulat na patay at ang tanging nakakaalam ng kanyang kalagayan ay si Ward Mitchum. Kinabukasan ay bumalik si Danny sa Rand Enterprises para makita si Joy, dahil sila ay naging malapit na magkaibigan na inaasahan ni Danny na mapagkakatiwalaan siya ni Joy. Imbes na makinig sa paliwanag ni Danny, si Joy pinatulog si Danny. Pagkagising niya ay nakagapos si Danny sa isang psychiatric hospital. Nagtanong ang doktor sa kanya kung ano ang makapagpapatunay na siya ang tunay na Danny Rand. Sumagot si Danny na pagkatapos ng pag-crash ng eroplano ay ililigtas siya ng 2 monghe mula sa kalan at sinanay sa kung fu martial arts para maging isang Iron Fist. Ang lahat ng mga paliwanag na ito syempre ay mas lalo pang nakumbinsi ang doktor na si Danny ay talagang baliw. Pagkatapos noon si Danny tinulungan ng isa pang pasyente na makatawag sa telepono. Ginamit niya rin ang pagkakataong ito para tawagan si Colleen. Humingi ng tulong si Danny kay Colleen para palayain siya, ngunit tumanggi si Colleen dahil hindi niya kilala si Danny. Pagkatapos ay nakakuha si Ward ng impormasyon tungkol sa tawag sa telepono na nagsimula silang maghinala na si Danny ay maaaring ang tanging tagapagmana ng Enterprises. Kung totoo yun, kailangan nilang imbestigahan ang lahat tungkol kay Danny at ilayo siya sa lahat ng nasa opisina. Nagsimulang isipin ni Joy ang tungkol sa posibilidad na ang taong inaakala niyang baliw ay ang tunay na si Danny. Nagsimula na rin mag-isip si Joy kung ano ang makapagpapatunay na ang lalaki ay si Danny. Pagkatapos ay nagpadala ng isang pakete ng candy na direktang natanggap ni Danny. Kinabukasan ay agad na inutusan si Ward ng kanyang ama para puntahan si Colleen dahil siya ang tanging taong nakipag-ugnayan kay Danny. Naroon si Ward para mag-alok ng deal kay Colleen. Kung pipirma si Colleen sa isang papel na nagsasaad na naabala siya ni Danny, ay makakakuha siya ng pera bilang kapalit. Ang sulat ay maaaring gamitin ni Ward para panatilihin si Danny sa hospital na mas matagal. Ang alok ni Ward na lalong naghinala si Colleen kung bakit may mataas na opisyal ng kumpanya ang nag-aalaga sa baliw na lalaki. Naghinala rin si Colleen na baka totoo ang sinabi ni Danny matapos marinig ang paliwanag ni Danny. Si Colleen ay agad na pumunta sa Rand Enterprises at binalik ang offer file kasama ang candy pack mula kay Danny. Nang hindi inaasahan ang mga resulta ay tumugma sa inaasahan ni Joy. Dahil si Danny ay palaging naghihiwalay ng mga chocolate candies mula sa iba pang mga candies. Sa wakas ay naniwala si Joy na siya ang tunay na Danny. Matapos na ma-confine sa hospital sa loob ng mahabang panahon, si Danny sa wakas ay nakatakas gamit ang Iron Fist. Sinira ni Danny ang bakal na pinto ng hospital at tumakas. Kahit si Colleen ay tinanggihan si Danny sa unang pagkakataon, pagkatapos ay napilitan siyang manatili doon ng ilang sandali. Kinabukasan ay pumunta agad si Danny kay Joy. Naniniwala si Joy na siya ang kanyang childhood friend sa hindi inaasahang pagkakataon na iniisip ni Joy na si Danny ay nagpapakita lamang para sa pera. Kaya si Joy at Ward ay nag-alok na magbigay ng $100 million basta't handa si Danny na baguhin ang kanyang pagkatao at mamuhay bilang isang bagong tao. Dahil si Joy at Ward ay nahirapan para itayo at palaguin ng Rand Enterprises hanggang ngayon at sa kasalukuyan. Sa presensya ni Danny ay magpapaluhalang sa lahat ng problema. Si Danny na nakarinig nito ay agad namang tinanggihan ang alok ni Joy dahil ang kanyang pagdating ay hindi lang tungkol sa pera. Pagkatapos noon ay pumunta si Danny sa puntod ng kanyang ina at ama, na pagtanto din niya na mayroong palaging nag-aalaga sa kanilang mga puntod. At ito ay si Jerry Hogarth, ang abogado ng ama ni Danny.
Nais niyang tulungan si Danny sa abot ng kanyang makakaya, at humanap ng ebidensya na magpapatunay na siya talaga si Danny. Pumunta si Danny sa hospital upang kunin ang kanyang mga records. Ngunit may isang tao para sunugin ang lahat ng records. Pagkatapos nakatanggap si Danny ng isang mangkok mula kay Joy, isang mangkok na ginawa niya bilang regalo sa kaarawan. Ang mangkok may mga fingerprint na makapagpapatunay na siya ang tunay na Danny Rand. Dito mapapatunayan ni Danny ang kanyang pagkakakilanlan at karapat-dapat siyang makatanggap ng 51% ng mga share ng Rand Enterprises. Dahil si Danny ay naging pinakamataas na shareholder ng kumpanya, maaaring siyang gumawa ng mga desisyon sa negosyo. Iminungkahi din ni Danny na magbenta sila ng mga gamot sa pangkalahatang publiko sa mga presyo ng produksyon na nangangahulugan nito. Ang kumpanya ay hindi kikita ng anumang tubo dito. Nadama ni Danny na hindi sila dapat makakuha ng higit na kita mula sa pagdurusa ng iba. Dahil siya ang may pinakamataas na share, ang kanyang desisyon ay hindi maaaring tanggihan ng sinuman. Isang gabi si Danny ay nag-usisa sa tungkol kay Ward kung saan siya pupunta. Kaya napagpasyahan niyang sundan siya. Nang hindi makapasok sa apartment si Danny ay palihim na pumasok sa labas ng bintana, ngunit biglang itinulak si Danny at tuluyang nahulog. Kinabukasan na pagtanto ni Danny na nasa apartment siya ni Harold. Sinasabi ni Harold kay Danny na 10 taon na ang nakararaan ay patay na talaga siya at binuhay muli ng isang tinatawag na Han. Sa kasamaang palad ay dapat mamuhay si Harold sa ilalim ng mga utos ni Han na bawal siyang umalis ng apartment o makipagkilala kahit kanino maliban kay Ward. Sa katunayan ng bawat desisyon na ginawa sa kumpanya, ganap na kontrolado ni Han. Matapos makita ang kanyang kakayahan, humingi rin si Harold ng tulong kay Danny upang patayin si Han, at iyon ang trabaho ni Danny bilang Iron Fist. Sa gabi ay nagyaya si Danny na dumalaw kay Joy sa kanyang apartment. Habang nagpapahinga si Joy, biglang inatake ng isang grupo ng mga hindi kilalang tao. Agad naman sila natalo ni Danny. Matapos iligtas si Joy, dinala ni Danny siya sa dojo ni Colleen para magpahinga. Pagkatapos pinuntahan ni Danny ang kuta ng mga lalaki na umatake kanina. Ang grupo ay karibal ng Rand Enterprises sa negosyo. Masama ang loob nila dahil balak nilang bilhin ng dock para sa kanilang pansarili. Ngunit matapos mabanggit ni Danny ang tungkol kay Han, biglang natakot ang pinuno ng grupo at agad na humingi ng tawad kay Danny. Kinabukasan ay nakatanggap si Danny ng package mula sa isang nagngangalang Madam Gale. Ang package naglalaman ng simbolo ng dragon na eksaktong tugma sa kanyang dibdib. Ipinarating agad ito ni Danny kay Ward, ngunit hindi interesado si Ward dahil gusto lang niyang pamahalaan ang negosyo ng kumpanya. Pagkatapos binisita ni Danny ang dojo ni Colin at nakilala si Claire, isang bagong student, humingi ng tulong si Danny kay Colin upang alamin ang isang bagay. Agad naman silang dalawa kumilos at nakarating sa isang base. Na-curious si Danny sa laman ng mga container na nandoon. Lumabas na may gumagawa ng droga doon. Nagsimulang mag-away si Danny at ang gwardya, ngunit ang gumagawa ng droga ay hindi sinasadyang nasugatan. Dinala nila ang gumagawa ng droga sa bahay ni Claire dahil siya ay isang dating nurse. Sa isang kritikal na sitwasyon, sinabi din ng gumagawa ng droga na napilitan siyang gawin ang trabaho ito dahil ang kanyang anak na babae ay kinuha ni Han. Nang marinig ni Claire, nagulat siya dahil sinangkot siya ni Danny sa malaking gulo. Galit na galit si Han sa guard, tinawag niya ang guard sa siya tinatakan hanggang mamatay. Bukod pa si Han ay nagpadala rin ng mensahe sa ilang miyembro niya na nagkalat sa iba't ibang bansa. Sa kabilang banda, ang drug maker, lumalala ang kondisyon siya, si Radovan Bernovich. Paulit-ulit na hinimok siya ni Claire na dalhin si Radovan sa hospital, ngunit tumanggi siya. Alam na alam ni Radovan kapag nadala siya sa ospital ay agad siyang aarestuhin ng mga tao ni Han. Ang gusto lang ni Radovan na makita ang kanyang anak si Sabina. Si Danny ay kasalukuyang sinusubukang iligtas si Sabina. Desperado si Danny na makilala si Madam Gale upang iligtas si Sabina. Doon ay hinamon si Danny sa isang ritual upang harapin ang 3 pinakamahusay na manlalaban. Ang taunan ay dapat umalis sa lungsod. Ang mga kalaban kinabibilangan ng kambal na may hawak ng kutsilyo, isang makamandag na mamamatay na babae at isang daluhasa sa espada at baril. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalampasan ni Danny ang inaasahan ni Madam Gale. Nagtagumpay si Danny na talunin ang lahat ng kalaban sa tulong ng mga tagubilin ng kanyang master. Nang makita itong si Madam Gale, na nataranta ay agad na ilabas si Sabina at ginamit ito upang makansele ni Danny ang ritual. Sa mga oras na iyon ay masama ang loob ni Danny at gustong atakihin si Madam Gale, pero inatake muna siya ni Madam Gale ng kanyang power na tinatawag na Chai. Samantala si Claire at Colin, nagawa nilang pilitin si Radovan na pumunta sa malapit na hospital dahil lumalala ang kanyang kondisyon. Sa halip na gamutin si Radovan ay kinuha siya ng mga tauhan ni Han.
Samantala si Harold ay binisita ng dalawa sa mga tauhan ni Madam Gay at siya ay tinanong tungkol sa kanyang pagkakasangkot kay Danny Rand. Dahil sinubukan ni Harold na pagtakpan si Danny. Sa kabutihang palad si Danny na nandoon ay agad na tinapos ang mga tao ni Madam Gay. Pagkatapos noon, tinawagan din ni Harold si Ward at sinabihan siyang itapon ng bangkay ng dalawang lalaki sa Pelham Bay Park. Kinabukasan, pumunta si Madam Gay sa Rand Enterprises. Sa kanyang pagdating iniisip ni Danny na maaaring may relasyon si Madam Gay sa kanyang ama. Ang pagiging abala ni Danny kay Madam Gay ay nawalan siya ng oras para dumalo sa mga usapin ng kumpanya. Nadismaya ang board ng kumpanya sa kanya, kaya nagpasya silang paalisin sina Danny, Ward at Joy sa kumpanya. Habang si Ward ay nasa biyahe na abisuhan siya na wala ng laman ang kanyang account. Agad niyang pinuntahan ang kanyang ama at nagreklamo. Alam ni Harold ang tungkol sa personal na account na itinatago ni Ward sa lahat ng oras na ito. Kaya inalis niya ang laman ng account dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng kanyang anak. Nagpasya si Ward na patayin ang kanyang ama. Kasabay nito si Danny, Colleen at isang hukbo ng mga gangster ay pumunta sa isang pabrika, isa sa mga pabrika ni Madam Gay. Dahil sa hinala ni Danny na nagawa nilang mahanap si Radovan doon. Sa kasamaang palad ay huli na sila dahil natagpo ang patay si Radovan. Ang balita na pagkatanggal ni Ward sa kumpanya ay nakarating sa kanya. Naisip din niya siguro ito oras na para makapagpahinga siya at mamuhay ng malaya. Samantalang sina Danny, Colleen at Claire ay papunta sa China. Pagdating nila Colleen at Danny pumasok sila sa pabrika, habang si Claire ay talagang bantay at nagbabantay sa labas. Habang nagbabantay, nakita ni Claire ang pagdating ni Madam Gay at ng kanyang dalawang tauhan, kaya agad niyang ibinigay ang code kay Danny. Si Colleen ang marinig ang code, si Danny at si Colleen ay tuluyang naghiwalay. Hinarap ni Colleen ang babaeng may espada, habang si Danny naman ay hinarap ang lasing na warrior. Matapos talunin ang mga kalaban, sina Danny, Colleen at Claire ay sumugod sa isang silid at nakaharap nila si Madam Gay at ang kanyang dalawang tauhan. Mula sa laban ay napagtanto ni Danny at Colleen na nilagyan ni Madam Gay ng laso ng mga sandata ng kanyang mga tauhan, at ang reaksyon ay eksaktong kapareho ng kung ano ang nangyari sa piloto ng eroplano ng pamilya ni Danny. Dahil dito alam din ni Danny na si Madam Gay ang mastermind sa likod ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Lahat ng sama ng loob at galit, nagawang isingil ang lakas ni Danny. Gayunpaman hindi pinatay ni Danny si Madam Gay at mas piniling arestuhin siya. Samantala nagpapakita si Harold na biglang bumangon at siya ay buhay. Agad na bumalik sa lugar para hintayin si Ward. Si Harold ay nagkunwaring pinatawad si Ward at nangako na maging isang mas mabuting ama. Sa katunayan na frame up si Ward at inaresto siya ng pulis dahil sa pagmamayari ng druga. Ngayon ay nagpasya si Harold na palitan ang posisyon ni Ward sa pamamagitan ng soft control at paggamit kay Joy. Samantala sina Danny, Colleen at Claire ay nagpatuloy sa pagtatanong kay Madam Gay, ngunit biglang nanghina si Colleen dahil naulusan siya ng isa sa mga tauhan ni Madam Gay. Sa kanyang kondisyon ay pinakiusapan din ni Colleen si Danny na tawagan ang kanyang guro na nagngangalang Bakuto. Dahil si Bakuto lamang ang makakapagpagaling sa kanya mula sa pagkalason. Pagkarating ni Bakuto, hiniling niya kay Danny na ito ng enerhiya ng Chai sa kamay ni Danny at gamitin ang enerhiyang iyon upang tanggalin ang lason sa katawan ni Colleen. Sa pamamaraang iyon ay naligtas si Colleen sa pagkalason. Pagkatapos noon ay nilipat nila si Madam Gay ayon sa direksyon ni Bakuto, ngunit sa di kalayuan ay may isang binata na nakatingin sa kanilang pag-alis na may hinala. Pagkatapos dinala sila ni Bakuto sa kanyang Kung Fu Training Center. Sinabi niya na iyon ang bilang kaligtas na lugar para sa kanila. Matagal nang naninirahan dito si Colleen at nagpa-practice ng Kung Fu kasama si Bakuto. Kaya hindi nakakapagtakang ang mga tao sa lugar na iyon ay parang pamilya na ni Colleen. Pagkatapos ay nag-imbita rin si Bakuto kay Danny na sanayin ang kanyang Chai. Para mas maging mature ang Iron Fist ni Danny, naghihinala pa rin si Danny kahit guro siya ni Colleen, pero marami pa rin ang misteryoso sa pagkakakilanlan ni Bakuto. Dahil dito ay nagpasya si Danny na imbestigahan ang lahat sa pamamagitan ng pagpunta sa restricted area. Sa lugar na iyon nakita ni Danny si Madam Gay na nakakulong sa isang kwarto. Sa kanilang pag-uusap ay nagpahiwatig si Madam Gay na ang lugar ay pagmamayarihan. Tinanong ito ni Danny kay Colleen ang tungkol dito. Sinabi ni Colleen na ang lugar na ito ay pagmamayarihan na kalaban ng Iron Fist. Hindi intentionally lalangin si Danny. Sinabi ni Colleen hindi lang sila nagkakaintindihan ni Han sa lahat ng oras. Nag-disappoint si Danny at bumalik sa lugar para mag-imbestiga. Nakarating siya sa isang computer room na naglalaman ng CCTV footage. Lahat ng recordings ay naglalaman ng mga aktibidad ni Danny. Hanggang ngayon ay nagpahayag din ng galit si Danny sa pamamagitan ng pagsira sa lugar.
Hindi nagtagal dumating si Bakuto at sumiklab ang away sa pagitan nila. Nang hindi inaasahan dumating ang partner ni Danny mula sa kanlan na nagngangalang Doubles. Nandoon siya upang tulungan si Danny na harapin at labanan ang mga tauhan ni Bakuto. Habang nakikipaglaban sa lahat si Danny at Doubles patungo sa labasan, ngunit sa kasamaang palad ay nakalock ang pinto sa hindi malamang dahilan sa ganoong delikadong sitwasyon. Nahirapan si Danny na gamitin ang kapangyarihan ng Iron Fist hanggang sa tuluyang tumulong si Colleen na nasa loob. Tinulungan sina Danny at Doubles sa pamamagitan ng pagbukas ng pinto para sa kanila. Matapos matagumpay na makatakas, si Doubles ipinaliwanag ang pagdating niya doon para sunduin si Danny. Dahil bumukas na ang interdimensional gate sa kanlan, dahil ito ang trabaho ni Danny bilang Iron Fist para bantayan ang kanlan, ngunit tila tinanggihan ni Danny ang imbitasyon ni Doubles. Nakipagtalo siya na ang kanyang negosyo ay hindi pa naayos. Sa kabilang banda si Colleen na itinuturing na traidor ay hinuli. Ngunit nagawa ni Colleen na makatakas at nakita si Danny. Nagkaroon ng matinding dilema sa kanilang dalawa dahil sa nangyari kanina. Habang si Bakuto naman ay nakikipagkita kay Ward na tinuturing na kasangkapan para mahuli si Danny. Pati na rin para makaganti si Ward sa kanyang ama. Naatasan si Ward na magayos ng meeting kasama si Harold at gayon din si Joy pagkatapos maganap ang meeting. Si Bakuto agad ng video calls kay Danny, habang tinutukan si Joy at nagbabantang puputulan ang ulo ni Harold. Si Ward ay malungkot at nagigilty dahil ang lahat ay hindi naayon sa kanilang kasunduan. Buti na lang dumating si Danny sa tamang oras upang mailigtas niya si Joy at ang buhay ni Harold. Ngunit sa halip ay nahuli si Danny ni Bakuto at dinala sa isang lugar. Inilabas ni Danny ang kanyang kapangyarihan upang makipaglaban. Nandoon din si Doubles at Colleen na handang tumulong kay Danny. Nagpapatayin na ni Colleen si Bakuto, hindi niya ito magawa. Dahil ayaw din ni Danny na pumatay sila ng tao. Si Doubles ay nakialam at sinaksak sa puso si Bakuto. Ang ginawa ni Doubles na ikinagalit ni Danny, ngunit nakaramdam din ng pagkadismaya si Doubles kay Danny. Dahil nakala niyang tungkulin ng Iron Fist ang patayin ng mga tauhan ni Han. Dahil sa pagtatalo, hindi nila namalayan ang katawan ni Bakuto ay nawala. Kinabukasan lumalabas na si Harold ay nagtaksil kay Danny, balak niyang kontrolin ang buong kumpanya kaya sinisiraan niya si Danny sa pagsasabing sangkot si Danny sa pagbebenta ng droga. Nalaman din ni Danny na si Harold pala ang may pakana sa pagbagsak ng eroplano ng pamilya ni Danny. Si Danny na hindi maintindihan ang mga kilos ni Harold lalo na sa lahat ng tulong na ibinigay ng kanyang ama noong nakaraan. Lahat ng naitulong ni Danny hanggang ngayon. Kinagabihan si Danny na tinulungan ni Colleen at Claire ay nagpa siya na magiganti kay Harold. Si Harold na inaasahan nito, kumuha ng full guard para sa kanya mula sa iba't ibang panig. Ngunit bilang isang Iron Fist walang problema para kay Danny na harapin si Harold. Matapos na ilabas ang kapangyarihan ng Iron Fist, nakita ni Danny na sinubukan ni Harold na makalabas sa rooftop. Muling nilabanan ni Danny si Harold at sinipa hanggang sa matusok ito sa tubo. Si Harold ay hinablat ang kanyang baril ngunit biglang dumating si Ward at binaril ang kanyang ama hanggang sa mahulog ito mula sa bubong ng gusali. Sa pagkamatay ni Harold, ang Rand Enterprises officially napunta kay Danny. Sa ibang lugar si Doubles na nagsasabi kay Joy na tapusin si Danny, hindi nila alam na nandoon si Madam Gale. Habang si Colleen at Danny ay naglakbay, papuntang Kenlan's base. Doon nakita nila ang gagawang bangkay ng mga monghe. Sa tingin ni Danny ay inatake ni Han ang kanlan. Pakiramdam ni Danny bilang isang Iron Fist siya ay nabigo at hindi nagampanan ang kanyang mga tungkulin. Dito nagtatapos ang Season 1. Salamat sa panonood kaibigan.